Hindi ito laboratorio. Suot ko na. Ang mga kamay na ito, hindi pa nakahawak ng asarol. Pero kailangang akuin ang kapalaran ng isang pamilya. May mukha ka pang humiga dyan. Patay na ang mga palay sa bukid. Ikaw pa, mahimbing ang tulog. Bigyan mo ako ng oras. Maaari kong pasukin ang bukirin ng mga butil. Kung hindi ako makakapagtanim ng butil, aalis ako. Hindi na kailangang maghintay. Hindi na kailangang maghintay. Nakaayos na ang sulat. Pirmahan mo lang. Aalis na tayo ngayon. You. Itatabi ko ang papel na ito. Pero hindi ko ito gagamitin ngayon. Itali siya at itapon sa bakanting bukid sa likod ng bundok. Kung gusto niyang magtanim ng palay, hayaan mo siyang bantayan ang patay na lupang iyon. Ina, siya ang aking asawa. Pinalayas mo siya, kasama ako sa pagtakbo. Sige, sabay tayong umalis patungong bundok. Walang butil ng bigas na pwedeng dalhin mula sa bahay. King! Ngayon, isusugal mo ang lahat para sa akin. Sa hinaharap, ibabalik ko sa iyo ang libu-libong ektaryang lupa. Maayos ito. Madali lang ayusin ang nasirang shed. Ang mahirap ay ang buhayin muli ang lupang ito. May natitira pang kaunting halumigmig sa lupa. Naghihintay siya ng mga binhi. Tapos na ang kubo. Magpahinga ka muna. Kukuha ako ng tubig. Kailangan na ka rin ang buong araw na ito mula simula. Lahat sila ay namatay. Hindi umiiyak ay isang walang laman na shell. ₱62 milya. Ang ibang mga uhay ng palay ay hindi umabot ng 30. Siya ay may 62 butil ng bigas. Ito iyon. Iniwan sa akin ng Diyos ang isang tangkay. Gintong ilog. Nahanap ko ang mga kagamitan sa pagpaparusa. 62 piraso, walang kulang kahit isa. Sila ang lahat para sa susunod na taon. 7 pulgada ang lalim, kalahating pulgada. Walang pagkakamali. Ang tubig na ito ay kinuha mula sa bukal sa umaga. Ito na ang lahat. ₱123. ₱123. Bawat butil ay apoy. Sa yugto ng punla, ang pinakanatatakot ay ang malamig na hangin ng tagsibol. Kailangan ng maghanda ng damo. Dapat simulan na sa Pebrero. Magpahinga ka na, madilim na ang langit. Malapit na, tapusin mo lang ang pahinang ito at magpahinga ka na.
Tumaas ng 1 pulgada. Mas mabilis ng 2 araw kaysa sa inaasahan. Natahi ko na ang talampakan ng sapatos. Subukan natin sa kanya mamaya. Lalamig ngayong gabi. Hindi kakayanin ng mga punla ng tsaa. Kailangan ko ng lotus grass. Noong nakaraang taglamig pa ako nag-imbak. Nakatabi lang ito. Natatakpan na. Pumasok ka na. Nandito ako. Magbantay. Ang ihi na ito ay ang ating buhay. At hindi ka nawalan kahit isang buhay. Ha 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 ha. Dumaan sa ganitong lamig. Mas malalim ang kanilang mga ugat. Paano naging berde ang lupang ito? Mga kapatid na Shen, ikaw ba ang nagtanim nitong mga seedlings? Nagsimula sa isang iyon. Pagkatapos ng taglagas, pupunta ka. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na tamang gulang. Stand at attention, ang mga yellow aron trees sa likod ng bundok, pinatay ng divine strike. Ang mga mata ay mas nakikita kaysa sa mga salita. Ang distansya ng mga punla ay napakaayos. Gamit mo ba ang ruler para sukatin? Ito ay hindi pagtatanim ng lupa. Ito ay tungkol sa pag-aaral. Tinuturing mong mga pananim ang mga aklat na binabasa. Sa simula ng susunod na buwan, magkakaroon ng pulong sa bayan. Irekomenda kita sa gobernador ng bayan. Ginoong Lizeng. Ginoong Lizeng. Nagsasalita kay ang manugang. Narinig kong pinagtataniman ng manugang ang patay na lupa sa likod ng bundok. Nagtanim lang ng ilang berdeng punla, na kayang kainin. Narinig kong si Lizeng ay pupunta sa bayan para humiling ng pagtigil sa trabaho. Yung likod ng bundok ay isang patay na lupa. Pumunta si Lizeng sa tanggapan ng county. Dalawang buwan na itong tinatahi. Sa wakas ngayong gabi, maisusuot na niya ito. Sakto, paano mo nalaman ang sukat ng paa ko? Sinukat ko habang natutulog ka, 3 beses gamit ang lubid na dayami.
Ang paksa ngayon ay paghikayat sa pagsasaka. Sino mang may mabuting mungkahi ay maaaring magsalita. Yung patay na lupa sa likod ng bundok. Totoong tumubo ang mga binhi. Sino ba itong Shen Zhao? Panginoon, ang taong ito ay may kaalaman sa agrikultura. Naunawaan ang mga panahon at makakapag-record. Isa siyang kapaki-pakinabang na talento. Payagan siyang mag-eksperimento ng bagong bigas sa 3 ektarya sa likod ng bundok. Kung ang ani sa Taglagas ay lalampas sa 2 sako bawat ektarya. Kung ang ani sa Taglagas ay lalampas sa 2 sako bawat ektarya. Ang county na ito ay personal na humiling ng parangal para sa kanya. Tatay. Ito si Guan. Sa wakas, makakakuha na ako ng parangal ng walang takot. Ang papel na ito ay mas mahalaga kaysa sa buhay nating dalawa. Pinayagan siya ng gobyerno na ipakita sa publiko. Iyan ay usapin ng gobyerno. Ang pampublikong lupa ng angkan ng Liu. Walang kahit isang bahagi na ibibigay sa banyagang manugang. Ang Panginoon ay hindi dumating sa kinghi ngayon para humingi ng lupa. Dumating siya upang humiram ng butil. Ano ang ibabayad mo sa akin? Sa Taglagas, doble ang ibabayad ko sa iyo, Liu. Mayroon pang 2 muwang lupa sa ilalim ng pangalan ni King He. Nais kong gamitin ito bilang garantiya. Inyong sinabi noon na hindi siya bibigyan ng halaga. Ngayon, gagamitin ko ang aking dowry para sa kanya. Ibig sabihin, isasakripisyo ko ang aking buhay para sa kanya. Pinapayagan kayong dalawa na ipakita ang inyong mga pribadong lupain. Ngunit ang pampublikong lupain ay hindi maaaring galawin kahit 1 pulgada. Salamat sa iyong tulong, Lolo Xi. Sa Taglagas, tiyak na tutuparin ko ang aking pangako. Nakaluhod ka na. Talagang tumubo na ang mga punla sa likod ng bundok, here. Tay, tingnan mo. Ang mga bagong punla ay pantay-pantay. Mas mabigat pa kaysa sa gie. Yung sirang lupa sa kanlurang ilog. Gamitin mo ang aking pribadong lupa. Huwag ipaalam sa iyong ina. Ang lupang ito ay nakaharap sa timog. Sapat ang sikat ng araw, tamang-tama. Dapat tuwid ang kawit at pantay ang ilalim. Para pantay ang agos ng tubig. Mukhang may ibubuga talaga ang lalaking ito. Hindi ka tapat. Ikaw. Sa ganitong oras sa susunod na taon, magiging malalakas ang mga alon dito. Dumaan dito ang ama ko kanina. Tiningnan niya mula sa malayo. Umalis nang hindi nagsalita. Narinig ko, tinaniman na raw ang mga burol. Ang mga punla, sobrang luntian at nakakasilaw. Ang mga punla, sobrang luntian at nakakasilaw. Tiyatian, ang manugang mo talaga ay mahilig magpakasipag. Ang likod ng bundok, naging tanawin na sa buong nayon. Hintayin muna nating maani ang ani bago magsalita. Kapag nagtatanim ng palay, dapat protektahan ng mga daliri ang ugat. Huwag masaktan ang usbong. Pagkatapos ng taglagas, ang mga pamilyang ito ang pinakamagandang patunay. Ang dami ng punla ang naipamahagi. Ilan pa ang natira sa sarili. Ang mabuting binhi ay hindi dapat itago sa kamay. Dapat ito ay tumubo sa bukid ng iba.
Maputi na ang mga ugat. Bumalik ka na at magpahinga. Sasamahan kita ngayong gabi, hanggang matapos ang huling palapag. Dumating na ang oras. Mag-umpisa na tayo. Ang bigat ng mga uhay na ito, baka hindi bababa sa 34 na kilo bawat ektarya. Matagal na akong hindi nakarinig ng ganitong tunog. Mabagal na paglipad. Ipinanganak ng ina ng 32 beses. 32 beses. Kahapon lang ay 1:30 ang oras sa bahay namin. Shenzhou. Si Ili ay nagmungkahi sa opisina ng bayan na ikaw ang itatalaga bilang tagapayo sa mga magsasaka. Tumanggap si Shenzhou ng utos. Nais kong makatulong sa mga magsasaka sa buong bayan kahit sa maliit na paraan. King, panahon na para umuwi ka. Biyanan, ito ang nabasag na ulo. Sabi ni King Hinanchami na mahilig kayong uminom ng lugaw. Kaya't iniwan ko ang pinakapino para sa inyo. Noong una kitang pinalo, ako'y nalito lang. Hindi dapat nagdusa ang mga kamay mong ito. Hindi naranasan ni ina ang mga paghihirap na iyon. Walang tamis sa araw na ito. Noong mga panahong iyon, ako'y nagkamali sa pagsunog ng iyong mga aklat. Ito ang bagong ibibigay ko sa iyo. Guro ng aking pagkamulat. Magandang magtanim. Hindi ko alam ang iba, pero kaya mo ito. Ako si Shen Gongkao, may-ari ng tindahan ng bigas sa bayan. Ilan ang mga taon ng iyong kabataan? Magkano ang gusto ko? 30% mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Salamat sa kabutihan mo, Ginoong Chen. Pero ang patakaran ko, hindi ako nag-iimbak ng bigas. Ibinebenta ko ito sa tamang presyo sa mga taga-baryo. Ha. Ayos, edi palitan natin ng ibang paraan ng pagtutulungan. Ako ang magbibigay ng pwesto. Ipinagkakaloob ninyo ang mga buto at mga alituntunin.
Ang unang aralin ay tungkol sa pagpili ng mga uhay para sa buto. Magsisimula na si Ginoong Shen, umupo na kayo ng maayos. Mga kababayan, mula sa araw na ito, sama-sama tayong matuto kung paano makagawa ng 60 butil mula sa isang tangkay ng palay. Sa halip na 30 butil. Matagal nang walang pagkain sa bahay namin, 3 araw na. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Hintayin mong tumaas pa ang presyo ng bigas ng 2% bago tayo magbukas. Kinokolekta ni Zhao Wanjin ang 70% ng bigas sa merkado. Wala na kaming paraan para makabili ng paninda sa maliit naming tindahan. Ilan pa ba ang natitirang ani na nasira ni Shopkeeper Chen? Ilan pa ba ang natitirang ani na nasira ni Shopkeeper Chen? Sa kasagsagan ng taon, nakapag-ani siya ng 3,000 jin. Kasama ang mga binhi na iniwan ng bawat pook. Hindi lang ito ang magagamit natin. Iwasan ang Zhao Family Grain Shop. Kakain tayo ng bigas mula sa sarili nating imbakan. Hindi ito pag-iwas, kundi pagbubukas ng ibang pinto. Ipapaalam sa mga tao na bukod sa napakamahal na bigas ng Zhao, mayroon pang ibang lugar na pwedeng bilhan ng bigas. Dumating na ang unang batch na 500 jin. May kasunod pa. Ang kalidad nito, mas daan-daang beses na mas maganda kaysa sa bigas na hinaluan ng lumang bigas sa tindahan ng pamilya Zhao. Bodega ng bigas. Bagong bigas, binasag. Bawat salop, 50% mas mababa ang presyo kaysa sa merkado. Isang salop lang ang pwedeng bilhin ng bawat tao. Sa wakas, may konsensya na buhay. Sa wakas, may konsensya na buhay. Susunod. Huwag kayong magsiksikan, lahat tayo ay may kanya-kanyang bahagi. Itong sako ng bigas ang nagligtas sa buhay ng apo ko. Shen Gongkao, pinutol mo ang negosyo ko. Naisip mo ba ang mga magiging resulta? Ang presyo ng bigas ni Ginoong Zhao ay nakasalalay sa buhay ng libu-libong tao. Pagtatago ng supply, hindi ito isang patakaran. Negosyo ay para sa kita. Ito ay tama at makatarungan. Bumibili ako ng bigas sa mataas na presyo at nagbebenta ng mataas na presyo. Anong batas ng dinastyang Song ang aking nilabag? Walang sapat na batas. Ngunit ang konsensya ang maghuhusga. Fu Zhao ang may-ari. Tayo'y parehong nagmula sa hirap. Dumating si Shenzhou ngayon. Hindi ito para sa pagtatalo. Hindi ito para sa pagtatalo. Nais kong anyayahan si Zhao na makibahagi sa isang mas malaking negosyo. Isle, anong negosyo? Mga tindahan ng bigas sa mga bayan ng lalawigan. Nagkakaisang pamantayan. Sa masaganang taon, hindi nasasaktan ang mga magsasaka. Sa taong may sakuna, hindi nasasaktan ang mga tao. Gusto mong itali ang lahat ng negosyante ng bigas sa isang bangka. Hindi ito kayamanan kundi isang masamang espiritu. Si Ginoong Zhao ay may prestihiyo sa negosyo. Sabi ng publiko kung wala ka sa unahan. Mahirap makumbinsi ang lahat. Ang saan na ito ay iniaalay ko bilang kapalit ng alak. Simula ngayong araw. Simula ngayong araw. Magbubukas ang Grain and Liquor Cooperative sa ating bayan. Ang binhi ng Zhuang Sui ay ipapalaganap sa buong bayan.
Si Shen Zhao ay isang simpleng magsasaka lamang. Ang lahat ng nangyari ngayon ay hindi ko nagawa mag-isa. Ginoong Shen. Ang kanina ito ay ang unang masaganang pagkain ng aming pamilya sa 3 henerasyon. Sa loob ng 5 araw, natulog ka ng hindi higit sa 1-0 oras. Natatakot akong huminto. Dahil baka may magutom dahil sa kakulangan ng pagkain. Kaya't sama-sama tayong magbuhat. Tulad ng dati sa likod bundok na nagbabantay sa mga punla sa ulan. Magpahinga ang mga guro. Uminom ka ng mainit na lugaw. Maganda ang pangalang ito. Magandang uri rin ng palay ang Jayasui. At King, ano yon? Dazhu, bilis, lumabas ka at tingnan mo. Sandali lang po kayo. Sa utos ng Emperador ng Langit at Lupa. Binuksan na ng Diyos ang kanyang mga mata. Sa Jinghu Road, Liang County, Liuzhou, ang magsasaka na si Shenzhou. Nagnanais na wasakin ang mga butil ng butil para sa kapakanan ng libu-libong tao, na may espesyal na pagkilala sa hikbi ng magsasaka, pagsulong ng bansa, ay natapos na. Magsasakang Shendao. Magsasakang Shendao. Simulan na. Ang mga salitang hikbi ng magsasaka, pagsulong ng bansa. Ito ay ibinibigay sa bawat magsasaka sa lupain na ito. 3 taon na ang nakalipas, ang ulan sa likod bundok ay nagkaroon ng etyo. Mga Ginoo, ngayon ay nagtuturo tayo ng huling aralin. Paano ang isang patak ng bigas ay makapagbigay ng sustansya sa isang piraso ng lupa? Tandaan ang proporsyon na ito. Huwag na huwag itong maliitin. Ikaw ay nagtatanim ng lupa sa buong buhay mo. Nasa iyong mga kamay ang butong ito, kaya't ako'y kampante. Tiyak na ibabalik ko siya sa ating bayan. Para mataniman ng mga tao ng masaganang ani. Tandaan, ang pinakamagandang buto ay hindi hawak sa kamay, kundi nakatanim sa lupa ng iba.
Dito ang lugar kung saan tayo unang nagbantay ng buong gabi. Ang hangin noon ay talagang malakas. Nakaluhod ako sa putik habang pinipiga ang damo. Nang pumula ang aking mga tuhod ng ilang araw. Iyan ang mga lupain na lihim na ibinigay ng biyenan sa atin. Ngayon ay naging pinakamalaking punlaan sa bayan. Bumalik kami ngayong gabi para kumain. Pumunta ka sa dulo ng baryo at kumuha ng alak. Tatay, nanay. Nandito na kami. Kumain ka ng marami. Dati ay kulang ang pagkain ng nanay. Kita kits. Huwag mong masyadong isipin. Hindi nag-aral ang tatay. Hindi magaling makipag-usap. Ngunit ang basong ito ay para sa iyo.